Praise God! Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay ng ating daily morning tilaok. Ako pong muli si Sister Janet Baba ng TSCCFI. Muli po na nag-i-invite sa inyo na sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy ang pagpupuri at pagtataas sa inyong dakilang pangalan. At minsan pa, pangunahan niyo po kami sa aming talatang pagbubulayan. Naway makapagbigay po ito ng kalakasan sa bawat makakarinig. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod at na makapagbigay po ng kalakasan sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga nangihina, at patuloy ibigay niyo po yung anointing na nagmumula po sa inyo. Mag-manifest ang banal na espiritu upang mas maramdaman yung power na nagmumula po sa inyo. Maraming pong salamat. Binabalik ko ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. So yung verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa John 5 verse 24 ng NIV version. Sabi po dito, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life." Ito po ay pinamagatan kong A New Life with Jesus. Hayaan nyo rin po akong basahin po ito sa Tagalog version. Sabi po dito, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan." Alam nyo ba yung salita na ginamit dito ni Jesus Christ, pag ginagamit niya yung salitang very truly o sa Tagalog katotohanan, katotohanan, ilang beses niya lang po ito ginamit sa Bible. Pero dito gusto niyang ipakita na napakahalaga nung mensahe na nais niyang maiparating sa bawat isa sa atin. Kaya nga po itong John 5:24 ay isa sa pinaka-powerful at malinaw na statement patungkol sa kaligtasan na mababasa natin syempre sa Bible. Dahil ito po ay nagbibigay ng assurance na kapag inilagak natin ang ating pananampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo na kailangang mabuhay sa takot dahil ikaw ay tinubos na ng ating Panginoon. Mula po sa verse na to, meron dalawang bagay yung binagit sa talatang to na dapat nating gawin. Yung una is pakikinig at pagsampalataya. Sabi po sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At sabi naman sa Romans 10:13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay nangaliligtas. Ang pakikinig at pagsampalataya sa Panginoon ay mahalaga dahil ito po yung nagiging pundasyon natin ng matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ito yung nagbibigay ng direksyon sa atin, ng kapayapaan at lakas sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok. At yung ating pananampalataya, ito po yung magsisilbing tulay o connection natin sa Panginoon upang maranasan natin yung kanyang pagmamahal at biyaya. At mula din po sa verse na to, meron po akong i-share na 3 powerful promises. Ayan. Number 1 po, present possession. Sabi po doon, whoever hears my word and believes him who has sent me has eternal life. Notice po natin yung word na has. Binigyan din po dito ni Jesus na yung buhay na walang hanggan ay hindi lang isang gantimpala sa hinaharap, kundi isang katotohanan na tinatanggap na ng isang tao sa present, sa kasalukuyan. Sa sandaling manalig ka sa Kanya, sa sandaling manampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo na yung reward ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, freedom from judgment. Because Jesus took the penalty for your sins on the cross, you will not face the final judgment of condemnation. Sa Romans 8:1 po, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Hindi po sinasabi ng verse na hindi ka na magkakamali, hindi ka na babagsak, or hindi ka na magkakasala. Kristiyano, minsan may mga panahon na bumabagsak at nagkakamali at nagkakasala. May ilang example sa Bible na
masasabi nating dumaan sa ganitong pagkakataon. Abraham lied about his wife. Si David nag-commit ng adultery. Peter tried to kill a man with his sword. At sigurado po tayo na they suffered consequences because of their sins, but they did not suffer condemnation. Once you are in Christ, you're not just in a legal relationship, you're in a vital relationship with Christ. Kung saan mararamdaman natin yung spirit, yung buhay na gumagawa sa atin. Gigisingin ka para mag-pray sa umaga, ko-convict ka, magbasa ng Bible, at marami pang ibang bagay na ito yung naging bunga ng kalayaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos nung magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. And pangatlo po, permanent transformation. The moment na ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Diyos bilang iyong tagapagligtas, nagkakaroon ng spiritual transformation. Mula sa kalagayan na separated ka sa ating Panginoong Diyos at spiritually dead, nagkakaroon ng complete change of position. From separation from God to being fully accepted by Him. Lastly po, itong verse po na to ay nagbibigay sa bawat isa sa atin ng assurance na kung ilalagak mo lang yung faith mo sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo na kailangang mabuhay sa takot na sabi nga, you do not need to live in fear of God's judgment because Jesus has taken the judgment on Himself. Ito rin yung paalala na ang kaligtasan na hindi nakabase sa religious rituals or sa mga mabubuting gawa. Maraming tao ang gumagawa ng sarili nilang kaparaanan dahil sa tingin nila ito yung makapagliligtas sa kanila. But Jesus makes it clear na ang tanging requirement for eternal life is belief in Him. And finally po, itong verse pa na to ay challenge po sa bawat isa. If eternal life is available sa lahat ng makikinig at sasampalataya, then meron tayong responsibility na tulungan ng iba para marinig yung truth patungkol sa ating Panginoong Diyos. At muli po ako nagtatanong, are you in Christ Jesus? Jesus is the only way to eternal life. Hindi lang siya nagturo tungkol sa buhay. Siya mismo ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. At sabi po sa Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikalagtas. Kaya nga po, pagpapatunay na yung ating pananampalataya, ang tanging way para to escape spiritual death at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang susi po, listen to Jesus, believe in Him, and embrace the eternal life offered through that faith. So, ang prayer focus po natin sa umagang to, pray that hearts will be open to hear and receive God's word, leading many to experience the new life found in Jesus Christ. Prayer for the country and elected officials. Pray that our nation's leaders will find life in Jesus by hearing and believing His word, and that they will lead with godly wisdom and integrity. Let's pray po. Hallelujah. Praise you, Jesus. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong mga salita na nagbibigay ng buhay. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa love na patuloy na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Kahit hindi po kami karapat-dapat, salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin mula sa pagiging spiritually dead, patungo sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. At dalangin ko po na sa bawat isang makakarinig ko, maging challenge po to sa bawat isa na hindi lang po sa amin dapat natatapos yung inyong mga salita, na yung gospel ay dapat marinig din ng mga tao. Kailangan din po nilang makarinig, kailangan din po nilang sumampalataya upang sila man din po ay makatanggap ng reward na nagmumula po sa inyo. Sa amin, wala po kaming magagawa kung wala po kayo, kaya gamitin niyo po kami bilang instrument sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Dalihin niyo po yung aming mga pangyapak sa mga pintuan na uhaw sa inyong mga salita. Ituro niyo po sa amin yung mga tamang tao na siyang gagamitin niyo rin pong instrumento upang mas marami pa po yung maligtas. At dalangin din po namin sa aming bansa ang patuloy niyong pangunguna mula po sa mga leaders ng aming bansa, patuloy na
ano man yung batas na kanilang ipapairal, naway ito po'y pangunahan ng yung mga salita, ang sa bawat gagawin po nilang desisyon, ito po ay mas tingnan po nila yung kapakanan ng nakararami at hindi po sa sarili lamang nilang kapakanan. At dalangin namin na mas marami pa po ang makakilala po sa inyo, sa aming gobyerno, na mas marami yung magkaroon ng takot sa Diyos, mas marami yung matakot gumawa ng kasalanan, at patuloy na kayo po ang maglagay ng mga tamang tao sa aming gobyerno. At muli po ay dalangin namin na patuloy niyo pong ibuhos yung mga pagpapala, dahil meron po kaming mission sa ibang satellite na kung saan marami pong kaluluwa yung inilalapit po sa inyo. Kaya gamitin niyo po yung bawat isa, i-bless niyo po yung bawat nakikinig, i-bless niyo po yung bawat puso na handang tumulong para po sa mission, sa evangelism po ng church, upang mas marami pa po yung makatanggap sa inyo, mas marami pa ang magkaroon ng relasyon po sa inyo. Alam po namin kung sa aming sarili ay wala po kami magagawa, but yung power po ng inyong mga salita, alam po namin ay may kaganapan. Maraming salamat po. Kiniklaim po namin ang victory sa lahat ng yan. Patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa. Muli po, binabalik ko po ang kapurihan in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po at God bless po sa lahat.